Marami sa mga traders ang nagpapanik agad kapag nakakita ng mga red candlesticks. Yung iba ay binebenta agad yung position nila kahit hindi pa naman nahihit yung stop loss. Or worst, nafe-freeze sila kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin. Nakatotohanan kasi dyan, yung mga pullbacks na yan or mga red candlesticks, part talaga ng game. In fact, may mga opportunities na nakatago sa bawat retracement ng market. And kaya yung mga pro traders hindi na nagpapanik kasi alam na nila yung gagawin in every situation. Alam na nila kung saan yung entry point, take profit, and stop loss bago pa man sila pumasok. So in short, hindi sila nagtitrade emotionally, kundi nagtitrade sila systematically. So kung isa ka sa mga traders na nagpapanik agad, kailangan mong tanungin yung sarili mo kung may plano ka ba beforehand bago mo in-execute yung trade. And kung yung sagot mo sa tanong na yan is no, yan yung kailangan mong ayusin. Kapag bumabagsak yung price, marami sa mga traders ang mag-iisip na discounted yung market, kaya sila nag-average down. Thinking na kapag nag-reverse yung direction ng market, mas malaki yung magiging profit nila. Well, in a sense, tama naman yung iniisip nila. But the question is, part ba yan ng plan or hindi? Kasi kung nag-average down ka lang kasi mura, pero hindi naman talaga part yan ng strategy mo, hindi na yan trading. That's gambling. And kapag ginawa nating sugal yung trading, we are just one bad trade away para masunog yung pera natin. And hindi tayo magiging profitable consistently kapag ginawa natin yan. So if gusto mo talaga mag-add sa position mo, just make sure na nakaplano na yan. During red market, minsan hindi natin namamalayan na masyado lang pala tayong naka-zoom in and hindi na natin nakikita ang bigger picture. Kapag kasi nakafocus lang tayo sa lower time frames like 1 minute, 5 minutes, or 15 minutes, hindi tayo makakapag-analyze ng maayos kasi sobrang noisy ng market unless day trader tayo or scalper. Minsan kasi yung akala natin na sell-off sa 5 minutes, maliit na pullback lang pala sa 1-day time frame. Kaya mahalaga na tignan din natin ang higher time frame to confirm our analysis. Kapag red yung market, sobrang ingay din ng social media and iba't ibang opinion yung maririnig mo sa kung ano yung dapat mong gawin. May mga magsasabi na sell kasi babagsak na daw yung market. Pero meron din namang magsasabi na buy or average down para pag nag-uptrend ulit, mas malaki yung magiging profit mo. And yan yung mismong dahilan kung bakit maraming traders ang natatalo dahil sa herd mentality na yan. Imbes kasi na mag-conduct sila ng sarili nilang analysis, mas gusto nilang makinig sa mga so-called experts. In fact, recently may nakita akong video sa YouTube kung saan sinasabi nila na lilipad na daw yung market this October. But unfortunately, imbes na lumipad, nagkaroon tayo ng matinding sell-off kung saan nasa around $19 billion yung na-liquidate. So the point is, dapat maging independent trader tayo para kung magkamali man, hindi tayo manghihinayang kasi sariling desisyon naman yung sinunod natin. Ito yung isa sa mga pagkakamali ko dati, yung pag-deviate ko sa market during red days. Typical rookie mistake na magti-trade lang kapag maingay yung market, pero kapag hindi, kakalimutan ka na lang bigla. And wala ako naging magandang performance sa habit na yan. Instead, nagagawa ko lang ulit yung mga pagkakamali ko dati. And dun ko lang na-realize na yung mga best setups pala nabibuild after magpanic ng crowd. And during those times, wala ka masyadong maririnig about crypto sa social media. Kaya kung seryoso ka talaga sa trading, always check the market kahit wala ka pa nakikita na opportunity. Kasi hindi natin alam kung kailan yan magpapakita. Kaya mas mabuti nang engage tayo sa market. Sana nakatulong tong video natin ngayon, and if interesado ka sa crypto trading, consider subscribing sa channel natin para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And sabay-sabay tayong matuto dito sa community natin.